May mas lalakas pa dyan. YDC, come on. Come on. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Are you glad to be in the house of the Lord? Kayo ba yung masaya na muli magkakasama tayo, simply receiving the portion of the Lord, simply receiving yung salita ng Panginoon? Masaya ba kayo? That this afternoon, once again, tatanggap tayo ng salita ng Diyos. We will be changed. Matatransform tayo, YDC. Makakaranas tayo ng pagmamahal ng Panginoon. Makakaranas tayo ng provision ng Lord this afternoon. The question is, are you ready? And are you glad to be in the house? Masaya ba kayo na magkakasama tayong ulit? Amen. And sa mga kasama natin that are first time, nasa yung mga first timers kanina? Alam nyo ba na hindi aksidente na kasama namin kayo, that the Lord has a wonderful plan for your lives. Maganda yung plano ng Diyos para sa inyo. And sa ating lahat na nandirito, sa mga dati na, at sa mga patuloy na nag-a-attend, the Lord has a wonderful plan for your life. Napakaganda ng plano ng Panginoon sa mga buhay ninyo. But the question is, are you participating in God's plan? Amen. So we will expect something from the Lord this afternoon. Can we just pray? Sige, manalangin lang tayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, marami po sa mga kapatid ko na dumalo ngayong oras na to, may mga pasanin, Panginoon, may mga bit-bit na mga problema, may mga daladalang mga issues, Lord, may mga hinaharap sa buhay. Panginoon, dumating po kami ngayon na umaasa na pagpapalain mo kami at palalayain sa anumang kapaguran, Panginoon, na binibigay ng mundo. At sa pakikinig po namin ng iyong salita, Lord, this moment right here, ito pong pagkakataong ito, that we will receive your word. Ito pong pagkakataong ito, Panginoon, na yung mga tenga, yung mga atensyon namin, yung mga puso namin, Lord, nakatuon sa iyo. This is just a wonderful moment for us. This is just a wonderful moment, Lord, na hindi po namin pwedeng mapalampas, Panginoon. Kaya nga nandirito kami, dala yung mga puso ng punong-puno, Panginoon, ng paghihirap ay sinusurrender po namin sa iyo. Punong-puno ng kalungkutan, binibigay po namin sa inyo. Punong-puno ng disappointments, Lord, punong-puno ng rejection, sinusurrender po namin sa iyo. Punong-puno ng kasalanan, Panginoon, ng mga bagay na hindi po nanggagaling sa inyo, we simply surrender them at the feet of your cross. And right now, ang nais lang po namin ay mapakinggan at matanggap, Panginoon, ang salita mo nang siyang magbabago sa amin at magbibigay ng buhay na walang hanggan. At siya lamang makakapag-satisfy sa mga puso namin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat. And may we pray that as we hear your word, Lord, sa pakikinig po namin ng salita mo, yung galak mo, Panginoon, yung galak at ang kapayapaan mo, Panginoon, ang maghahari dito sa lugar na to at sa mga puso namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Once again, YDC, let's just give God a mighty hand of praise right now. Come on, right now. Come on, right now. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Let's worship the Lord right now. Sige, palakpakan mo ang Diyos. Ibigay mo yung pagmamahal mo sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. And this month of October, I believe September 30 pa lamang tayo ngayon, but we will open a brand new series, no? We will open a brand new series, and yung pong series natin, ang title po niya is Distinct Characteristics of a Believer. Ayan. Distinct Characteristics of a Believer. Ito po ang pag-uusapan natin all throughout October. And syempre dahil kahit na September 30 pa lang ngayon, we will open a brand new series. Ito po yung pag-uusapan natin. Ano nga ba yung kakaibang characteristics o pag-uugali o trait ng isang Kristiyano o isang nananampalataya sa Panginoon? Ito yung pag-uusapan natin.
So, tanungin mo yung katabi mo. Tanungin mo siya, handa ka na ba? Come on. Handa ka na ba tumanggap? Amen. Hallelujah. And sabi po dito, ano nga bang ibig sabihin ng characteristics? Basahin muna natin. Let us define what is characteristics first bago po tayo mag-proceed sa mga pag-uusapan pa natin. A characteristics is a distinguishing quality. Distinguishing quality, ibig sabihin kakaiba. It is different. It is unique. Trait or features of an individual or thing, disorder, etc. It is often distinctive mark, feature, attribute, or property of an individual or a thing. Ito yung kakaibang bagay na nasa sayo. Everyone here has something unique. Meron kang pag-uugali sa sarili mo na kakaiba dun sa katabi mo. Hindi pwedeng magkapareho kayo. The Lord designed us uniquely. Magkakaiba tayong lahat dito. Pwede yung katabi mo, mahilig siya sa, o kaya, lagi siyang nakasmile, no? Kahit walang rason, nakasmile siya lagi. Pwede naman ikaw, medyo, alam mo yun, medyo timid lang. We are different. Yun yung ibig sabihin ng itong bagay na to, o yung characteristics. This is something that is ingrained in you. Nasa sa iyo. These characteristics or traits na sinasabi nila or qualities na sinasabi nila, they are yours. At they build a character. Iba po ang characteristics saka ang character. Ang character po kabuuan. Kabuuan po ng mga characteristics na pinagsama-sama. Yun po ang ibig sabihin niya. Ang distinct naman, ang ibig sabihin po ng distinct, ito. Sabi dito ng, distinct, recognizably different in nature from, and different from the world. Amen. Amen. Sabi dito, sabi ng pinag-aaralan natin, we Christians who follow Jesus Christ, should have a distinct characteristics. Kakaiba, unique, different from the world, that identifies you as a children of God. Ito yung marka na nagsasabing ikaw ay anak ng Diyos at hindi ka kasama sa mundo. Amen. Nakakasunod ba? Say amen kung nakakasunod ka. Amen. So, basahin po natin sa 2 Peter chapter 3 verse 9 to 12. Sabi niya po dito, napakaganda lamang ng context nito dahil napag-aralan na natin to before. Sabi niya, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Ano nga ba yung ibig sabihin dito na the Lord is not slow in keeping His promise? Because there are people back in the time of Apostle Peter na sinasabi nila, baka hindi na dumating si Kristo. Diba, tagal nyo nang naghihintay sa Kanya, sinasabi nyo, last days na. Pero hanggang ngayon, bakit wala pa si Jesus Christ? Ito yung rebat ni Apostle Peter sa kanila. The Lord is not slow in keeping His promises. And napakaganda lamang dahil may mga nagmamak, nang aasar sa mga Kristiyano back in Asia Minor. Inaasar nila. Yung mga Kristiyano, they are mocking Christians and they are telling Christians, ano na yung pananampalataya mo? Tutuya ba yung paniwalan mo? Ba't hanggang ngayon nilay pa yung Kristo? Ba't hanggang ngayon wala pa si Jesus? Totoo nga ba yung faith na tinatayuan mo? Hello, YDC? If I would ask that question to you, what would you respond? If I will ask you this question sa ating lahat na nandirito, hey, YDC, is your faith true or no? What would be your response? Hello? O nandirito lang tayo, para chill, para goosebumps, para feeling blessed. Or are we here to realize that what we believe is true? Hello? Or are we in this place to gain more faith to say that what I believe is true? Or nandito ka para lang chill? Para lang may ma-post ka sa Facebook mo na ikaw ay #Christian or part of the movement Make Jesus Known, but really that reality is not true to you. Hello? I would like to ask that question here to you. Why are you here? Bakit ka nandirito? Is it to gain more faith, to grow in my faith in Christ, or to grow my affection dun sa katabi ko? Hello? Grabe naman, Kuya Rads, wala pa. Anyways, tuloy po natin, no? Tuloy po natin. Ito yung sinasabi niya, as some understand slowness.
Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. This is how good our God is. Ganito po kabuti ang ating Panginoon. Yes, there will be a punishment to the sinners, but He wants everyone to repent. Nakakasunod ba? Understand this. And ito yung pinakamalaking dilema na meron sila sa panahon na to. Paano yung isang banal na Diyos kaya niyang patawarin yung isang taong makasalanan? How can a holy God, who is perfect in His justice, perpekto po at wala siyang kasalanan at banal, how can a perfect and holy God forgive a sinner na nagkasala? Paano kaya yun? YDC? This is the great question, no? But He wants them to repent. At ganun din, alam niyo yung nagmamak sa mga Christians here sa Asia Minor, gusto rin ng Panginoon na mag-repent sila kahit na inaasar at minamak yung pananampalataya na meron sila. The Lord wants you to repent. He is slow in hindi siya yung mabagal na para lang, tagal naman dumating ni Lord. No, He's waiting for you. He is waiting for you to repent. Inaantay ka ng Panginoon na tanggalin mo na yung mga pag-uugali at karakter na yan na hindi nang gagaling sa Kanya at tumakbo ka patungo sa Kanya. He is waiting for you to turn to Him. YDC? Ito po yung magandang balita ng Panginoon. Kaya hindi siya dumarating because He is waiting for you to repent. Inihintay ka niya na magbago ka at talikurin mo yung mga kasalanan na yan at tumakbo ka patungo kay Kristo. Amen. He wants you to repent. Not wanting anyone to perish, but everyone come to repentance. Nais ng Diyos, even sinners. Doon makikita po natin na ayaw talaga ng Panginoon ng kasamaan, ng kasalanan. Ayaw ng Diyos ang kasalanan at ang mga makakasalanang tao. But here, He shows His love to them. Na kahit na makasalanan kayo, I want you to repent because I love you. Oo, nagkasala kayo, but I want you to repent from those sins and come back to me because I love you, says the Lord. Dahil mahal kita. Oo, ginagawa mo yan, but I am not coming back until you repent. Hindi ako bumabalik hanggat hindi ka nagre-repent. Kasi pag bumalik na ako, anak, wala ka nang magagawa. Judgment and wrath will come in this world. At wala ka nang magagawa dun. It is too late for you to repent anymore. Wala na. Paano ka pa magre-repent pag nandito na yung judgment? That is why the Lord is telling us, right now, sabihin mo sa katabi mo, right now, if there are any sins left, repent. This is grace. Biyaya po ito. This is not something to condemn you or condemn me, but this is grace. Working in our hearts right now, telling us, bumalik ka na sa Lord, talikurin mo na yung mga bagay na yan. It is time for you to return to Jesus. Keep those sins away, throw those sins away. Huwag ka nang mag-overthink, huwag ka nang mag-condemn sa sarili mo, bumalik ka na kay Kristo. This is the message. That is the message. Not wanting anyone to repent, but allow me to read the verse. Tignan niyo may mga susunod na verses dito, sabi niya, but the day of the Lord will come like a thief. Ito yung delikado dito. The day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire. And the earth and everything done in it will be laid bare. Masisira po lahat ng mga bagay dito. Mawawala sila. Sabi po sa last verse, or sa verse 11 and 12, sabi dito, since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? Yung tanong, paano ka mamumuhay? Since masisira yung mga bagay dito sa mundo, paano ka mamumuhay? Since everything in this world will collapse, they will be dissolved, they will be destroyed, what kind of people ought you to be? Paano ka mamumuhay? You ought to live holy and godly as you look forward to the day of God and speed its coming. That they will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. And I want us to highlight this or to look at this.
Sabi niya, what kind of people ought you to be? Paano ka mamumuhay dito sa mundo? Kung ang puso mo, take note of this, kung ang puso mo at ang lahat ng mga bagay na ginagalawan mo sa buhay mo ay nandito pa rin sa mga bagay dito sa mundo, pag nasira yung mundo, saan ka pupunta? Alam niyo mo, may nabasa akong magandang commentary, sabi niya dito, the Lord wants us to be holy and righteous. Amen? Amen? Nais ng Lord maging banal tayo at maging matuwid. Amen? He wants us to be righteous and holy because He wants us to be fit sa new heavens and new earth where righteousness dwells. Because in new heavens and new earth, there will be no more sin. At kung ikaw ay namumuhay pa rin sa kasalanan, you are not welcome there kasi it is full of righteousness sa new heavens and new earth. New heavens and new earth, sabi doon, it is where righteousness dwells. Doon nagdedwell yung righteousness. And if you are not righteous entering that place, you will be thrown away. Nakakasunod ba, YDC? You will be thrown away. Kasi hindi ka nga fit dun sa new heavens and new earth. Kaya nga tinatanong ni Apostle Peter sa atin ngayon, what kind of people ought you to be? Paano ka mamumuhay? And sinabi po sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love. Ito po yung characteristics na kailangan natin upang maging katanggap-tanggap tayo at welcome po tayo dun sa new heavens and new earth na sinasabi po ni Apostle Peter. And for us to be distinct believers of Jesus Christ, this is the way we should go. Ito po ang daan na kailangan nating tahakin na tayong lahat na nandirito po at nakikinig. Amen. This is the way that we should go. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Sa mga bagay na yan, wala pong law. Because what they do is they fulfill the law. Love, joy, what they do is they fulfill the law or the commandments of God. Kaya nga po, against such things, wala pong law. Because they fulfill the law of God. But I want us to highlight this. Sabi niya dito, but the fruit. Pag sabi, fruit. Hindi ba kayo nagtataka bakit hindi po siya fruits? Napakarami niyan, Kuya Rads. Amen? Di ba parang, ayan, Kuya, tignan mo, ayan, sinasabi mo yung Bible, inherent yan, infallible, hindi nagkakamali. But dito sinasabi niya fruit, pero napakaraming attributes. Alam niyo, ang ganda po ng binigay na example sa amin ni Bishop. Sabi po niya, na alam niyo yung grapes? Yung grapes, di ba yung grapes, iisang prutas yan, pero napakaraming clusters. Ganon din daw po ang fruit of the Spirit. You cannot call it fruit of the Spirit kapag wala po ang love. Pag walang joy. Kapag walang peace. Pag walang forbearance. You cannot call it fruit of the Spirit. Kailangan nandyan lahat yung element na yan for it to be called fruit of the Spirit. Masasabi mo siyang fruit of the Spirit dahil yung love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control ay nagde-dwell sa'yo. Hindi pwede yung isa lang, Kuya Rads, ito lang yung gusto ko. Hindi siya pwedeng ganun. That cannot be. Hindi siya pwede. Hindi po siya pwede. Dapat lahat ng mga bagay na to, yung elements na to, ay nandyan doon sa fruit of the Spirit. Nasa buhay mo at nakikita. And yung pag-uusapan po natin dito is yung una, the believer's God kind of love. The believer's God kind of love. Sabi po dito, no? This is the first characteristics that distinguishes a believer. Ito yung unang characteristics na nagbibigay distinction at pagkakaiba ng mga tao ay yung pagmamahal. It is love. It is love. So, pag-aaralan natin, we will dig deeper. Sabi niya dito, believers' God kind of love is distinct because true love is found in God alone. Ang tunay na pag-ibig ay mahahanap mo lamang sa Panginoon at hindi yung mga tao dito. Praise the Lord sa bagay na yon at sa katotohanan ito. Alam niyo ba bakit? Kasi many of us will be frustrated kung kinlaim natin lahat kung ang true love ay nandito sa mundo. We will all be disappointed. Mauubos yung church. But thank God for grace because true love is found not in people, not in your family, and not in your friends, but true love can be found in God alone.
Tanging sa Panginoon lamang natin makikita ang tunay na pagmamahal. So YDC, this is a warning to every one of us. Stop looking for true love on the wrong person. Huwag kang maghanap ng tunay na pagmamahal sa club. Alam niyo yon, yung naghahanap ka ng tunay mong pag-ibig sa club, sa gimikan, sa inuman. Hello? Maghahanap ka ng tunay na pag-ibig sa lugar kung nasan wala yung Panginoon? Why are you looking for love on the places that God is not there and not present? Bakit ka maghahanap ng pagmamahal sa lugar na wala yung Panginoon? Amen. Bakit patuloy tayo kahit na sinasabi ng mga preachers dito na yung pag-ibig ay nasa Panginoon pero hinahanap pa rin natin sila sa mga maling lugar? We say, God is love. Sa Lord lang yung pagmamahal. But why are we in the places where God is not there? Amen. Bakit ka nasa lugar na wala yung Panginoon? And yet you are looking for true love. Hello? Andyan pa ba kayo, YDC? Sabi mo sa kapatid mo, stop looking for true love here in this world. True love can be found in God. Praise the Lord for grace. Praise the Lord for grace. Oh, praise the Lord for grace. And praise the Lord for that cross. True love can never be found in this world. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, mapapagod ka. You will be frustrated. Tigilan mo na yung kakachat dyan sa babaeng yan, sa lalaking yan. Walang madudulot na maganda yan sa'yo. Come on. Come on. Yung iba, Kuya, bakit mo pinakikilaman yung personal na buhay ko? Hello? Hi. May kibat naman eh. Hallelujah. Sabi po sa 1 John 4:7-10, sabi niya dito, Dear friends, let us love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God because God is love. Sabi po sa next verse, basahin muna po natin. This is how God showed His love among us. This is, uulitin ko no, mamaya natin na-explain. No, medyo natatempo ko na explain siya. Pero sabi niya dito, He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Verse 10, this is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifices for our sin. This is what true love is. Ito yung tunay na pagmamahal na hindi mo kailanman makikita sa mundo. This is the kind of love that will satisfy your longing soul. This is the kind of love that will transform you. This is the kind of love that will make you holy. This is the kind of love that will make you pure. This is the kind of love that can make a Christian. Ito po yung bumubuo sa isang Kristiyano. What is that love? That God showed His love among us when He sent His one and only Son, Jesus Christ, on that cross. Ito siya, YDC. This is the true definition of love. If you see Jesus Christ dying on that cross, that is the definition of true love. Yun po yung pinaka-expression at the greatest expression of God's love. It is Jesus Christ. Take note of this. It is not the blessings that you receive. I will go extreme on that. No, hindi po yung mga blessings na natatanggap mo. Those are good. Hindi po yung mga friends na kasama mo ngayon that you benefited from. Or yung mga kasama mo sa CU. They are not the greatest expression of God's love. Take note, YDC, the greatest expression of God's love was that cross. Was that cross. Kasi makikita mo dito, yung pinaka-kaisa-isang anak niya, ibinigay niya para sa'yo. At ano yung dahilan? Para sa pag-ibig. Para sa pag-ibig. Ibinigay niya yung anak. This is the greatest expression of love. Kahit na anong klaseng sacrifices yung gawin mo, you can never consider that as the greatest
expression of love. Hindi. Kahit na umiyak ka ng dugo. No. The only greatest expression of God's love is Jesus Christ dying on the cross for our sins. Imagine that kind of love. Ang nais ng Panginoon sa atin, at He wants us to experience this true love. Nais ng Diyos, maranasan mo yung true love na to. But you can never find true love kapag nakikita mo pa rin yung mga bagay dito sa mundo. Kapag kinoconsider mo pa rin yung mga taong yan na mahal mo kaysa sa Panginoon, you can never experience true love. But here we will see that this is love. Hindi yung dahil minahal mo yung Panginoon, but He loved us and sent His Son. That is the gospel. That is the good news. That God gave His Son as a ransom, kabayaran, para sa mga kasalanan po natin. True love cannot be defined or cannot be defined by the world. It must be defined by the author of it. Ulitin ko. True love cannot be defined by the world. Hindi siya ma-define ng mundo dahil napakaraming standard ng mundo. Na pwede yung ganito, kapag sinabi ng influencer na ganito, ito dapat siya. Pag sinabi ng pangulo na ganito, ito dapat yung pag-ibig. No! Nothing in this world cannot define. Nothing in this world can define what is true love. Only the author of it. Kung sino lamang ang lumikha at sumulat at gumawa ng tunay na pag-ibig, siya lamang ang makakapag-define kung ano talaga ang tunay na pag-ibig. Kaya wag mo nang hanapin, wag ka na maghanap ng sino mang influencer na makakapag-comfort sa'yo. Kasi marami sa atin ganun yung ginagawa. Kapag na-broken ka, sa ka-chat mo, kasi binabawalan ka na ng leader mo, natanggalin mo yan, o kaya iwasan mo, pero naging matigas yung ulo mo, and then na-broken-hearted ka, katulad ko, dati, na-redeem na kami ngayon sa biyaya ng Panginoon. Ang mangyayari sa'yo, mafo-frustrate ka. At ang gagawin mo, dahil nga nafo-frustrate ka, you will look for things na magbibigay comfort sa'yo. Kaya nga, ganun ka na naghahanap ng kaibigan di ba? Sis, na-broken-hearted ako. Di ba? Kapag binawalan ka ng kaibigan mo, ang gagawin mo, maghahanap ka ng mga speaker sa YouTube na magko-comfort sa'yo. Kahit na alam mo yung nagsispeak na yun, ay mali-mali yung mga sinasabi. Amen. So that the one that can only define what true love is, it is only the author of it. Kung sino yung lumikha, sino yung gumawa, at yun ang Panginoong Jesus. That is God alone. No one else. It is only the Lord. Sabi po dito, living in love means living in God. God lives in you and you can only live in His love if you acknowledge that Jesus is the only Savior of the world. May mga first-timers tayo dito, baka nabibigla kayo. But did you know that the Lord has a wonderful plan for you? And many of us here, sige, sa lahat na po na nandirito, right now, the greatest decision that you can do is to turn back to Jesus Christ. The greatest decision that you can do right now, siguro napalayo ka sa Panginoon. Maybe you have done many things. Maybe you have sinned against the Lord. Siguro nagkasala ka at yung kasalanang nagawa mo ay sobra-sobra, na parang hindi na po katanggap-tanggap ng mga leader dito sa church. But take note, this is the good news. If you repent, the Lord will welcome you back. Ganito ka kamahal ng Panginoon kapag nagrepent ka. At itinakwil mo yung kasalanan na yan. Binitawan mo yan, tumakbo ka patungo sa Panginoon, He will embrace you. Just like that story, the prodigal son. Diba? Nakita niya, malayo yung anak niya. Ginastos niya sa dinami-daming pera. But this is the expression of God's love. Na malayo pa lamang yung anak niya. Tumakbo na siya. At alam naman natin yung story na yun, the king cannot run. Hindi niya po pwedeng itaas yung garment niya at tumakbo. But he defied all odds. Tumakbo siya just to reach out for that son na nawala. Maybe you are in that situation, YDC. Na alam mo nagkasala ka. Na alam mo nag-fail ka. Na hindi mo alam yung gagawin mo. The Lord wants you back. God loves you. God loves you so much that He sent His one and only Son, Jesus Christ, to die for your sins para lang mapatawad ka ulit sa mga nagawa mong kasalanan.
Kailangan mo lang gawin is manampalataya ulit at ibalik yung pagmamahal na yun sa Kanya. Bumalik ulit sa Kanya. You just need to repent. You just need to turn back and believe again. Amen. Ganun ka kamahal ng Panginoon. So He wants us to return. He wants us to experience His love. And if anyone, sabi po sa 1 John 4:15-16, if anyone acknowledge that Jesus is the Son of God, God lives in them, and they in God. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. Ito po, this is so important. The God kind of love breaks the idea of the world's standard of love, which is selfish kind of love. Binibreak niya po yung ganong klaseng idea. No? And alam nyo, YDC, mahahanap lang nga natin, uulitin ko at uulit-ulitin ko, mahahanap lang natin ng tunay na pag-ibig sa Panginoon. Uulit-ulitin ko yun. And if you do not acknowledge Jesus Christ, kasi ganito po natin to na, marami sa atin na-fall sa ganitong klaseng error and we need to be careful of it. And nalaglag na rin po ako dito sa error na to, na yung thinking ko is, mahal ako ng Panginoon. Okay lang na mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Panginoon. Jesus loves me. God loves me. Without me understanding the implication of what is love. Yung hindi mo talaga naiintindihan yung implikasyon at marami dito nalalaglag sa error na yon. Na kaya nila nagagawa yung mga bagay sa buhay nila na kaya kong gawin to, gagawin ko to. Pero mahal naman ako ni Lord kasi hindi nila alam ano yung implikasyon sa pagmamahal na yon. They do not really know the meaning and the cause of that love. And that is the reason many of us fail and nalalaglag sa error na yon dahil po sa misunderstanding natin sa pagmamahal ng Diyos. Nakakasunod ba, YDC? Ano nga ba yung error na yon? Alam niyo po yung error na okay lang na gawin ko yung mga bagay na to kasi mahal naman ako ng Lord. Yung error na yon. Okay lang na mag-yosi muna ako bago ako mag-church. O kaya mag-vape muna ako bago ako mag-ata kasi mahal naman ako ng Lord. Okay lang na mambabae muna ako kasi mahal naman ako ni Lord. Okay lang na marami akong kachat kasi mahal naman ako ni Lord. Okay lang na umiinom kami ng mga barkada ko habang nag-a-attend ako dito every Sunday kasi mahal naman ako ng Lord. That kind of implication of love is false and it will ruin your soul to hell. Kapag hindi ka po naging maingat. Why? Kasi nawawala po ang importansya niya at hindi niya nakikita kung gaano kamahal yung ibinayad sa pagmamahal na yon. That is why we need to understand, paano nga ba ako minahal ng Panginoon? Ano nga ba yung pinambayad sa akin ng Diyos? Bakit niya ako minamahal? It is because of the blood of Jesus Christ. Dahil po yun sa dugo. That is the payment of the love which you enjoy. Yun po yung kabayaran sa pagmamahal na ini-enjoy mo ngayon. And many of us, since hindi natin alam yung katotohanan na yun, we go living on a reckless ways. Ang nangyayari, natatapak-tapakan natin ng dugo ng Panginoon without us being aware of it. Kaya nga maging careful tayo. Maging careful tayo. Let us look, ano nga ba yung dahilan? Bakit sinasabing mahal ako ng Lord? It is because Jesus Christ paid for that love for you. Binayaran niya. Binayaran niya sa sarili niyang dugo, YDC. Binayaran niya yung mga kasalanang ginagawa mo. That is the implication of love. That is true love. At wala na pong iba. That is true love. Yun po yung katotohanan ng pagmamahal ng Panginoon. Hindi yung blessing na meron ka. Hindi yung see you. It is Jesus Christ dying for you. Kailangan mong matanggap to. Kailangan mong mapasok sa isip mo to at hindi dapat siya mawala. Kasi kapag nawala na po yun, doon tayo namumuhay na para bang walang mangyayari sa buhay natin. We live recklessly. We live without wisdom. We live without the fear of the Lord because we do not know the cost. Hindi natin alam ang kabayaran, ang halaga na pinangbayad sa kalayaan at sa pagmamahal na ini-enjoy natin ngayon. Nakakasunod ba? Nakakasunod ba, YDC? So we need to be very careful. Maging careful tayo sa mga ginagawa natin. Kasi yung nambayad dyan sa kalayaan at pagmamahal na ini-enjoy mo ay yung Panginoong Jesus. Do not dismiss Him. Huwag niyo pong i-dismiss. Kasi yun po yung pinakarason. Jesus Christ is the exact revelation of God. Siya po yung pinaka-picture ng ating Panginoon. And if you dismiss Jesus Christ out of the picture at sinasabi mo, mahal ka ng Diyos, mali po yung implikasyon na yun.
Because wala si Jesus Christ sa picture. Amen. Amen. How many of us here today believe in the Son of Jesus, in the Son of God? Iilan po dito naniniwala sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa kanyang kaluluwa? Iilan lang. Iilan lang. Iilan pa rin. Dapat maging convinced po tayong lahat na yun yung dahilan. At wala na pong iba. At hindi rin sa magandang gawa mo. Hindi dahil mabait ka. Hindi po. It is because of grace. It is simply grace. Kaya natin na-enjoy yung pagmamahal na yun. Sana makita po natin yun. Amen ba, YDC? Sana makita po natin yung halaga. Yung halaga. Yung pong halaga na nagbayad sa buhay mo. Sana makita natin yun. Kaya madalas po, lagi niyong naririnig sa akin, yung ganitong mga teaching patungkol dito, dahil nakita ko yung halaga. Naranasan ko. Imagine, sobrang makasalanan at madumi ako sa harapan ng Diyos. At hindi ko alam saan ako hahanap ng kapatawaran. Imagine, yung pong kasalanan na meron tayo, yun po yung nagpako sa Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Yung nagawa mong mali. Yung ginawa mong kasalanan. Yung ginawa kong kasalanan. Yung pandadaya mo sa classroom. Yung pagchat-chat mo, yung pakikipag-sex mo outside marriage. That is the main reason why Jesus Christ was crucified. Yung pagpasok po sa relationship without the time. Yung kasalanan na gawa natin. That is the reason why Jesus Christ was crucified. Yun po yung nagpako sa Kanya. Nakikita niyo ba yung halaga na nagbayad sa kalayaan na meron ka ngayon, sa pagmamahal na meron ka? It was Christ. Pagmamahal po yun ng Panginoon sa'yo. At kung hindi po nangyari yun, wala tayong lahat dito. Wala tayong lahat dito. Pangalawang point po. Kaya nga po nasabi ko kanina ito, no? The God kind of love breaks the idea of the world standard. Ano nga ba yung world standard? The selfish kind of love. Yung pagmamahal na nakatuon sa akin. Kung ano yung matatanggap ko. Yung pagmamahal na nagbe-benefit ka lang, yung one-sided na klase ng pagmamahal. Yung wala kang ibang inaatupag kundi yung sarili mo. This kind of love, the God kind of love breaks that idea. And what is that idea? That selfish kind of love. Ano po yun? True love is loving our neighbor. Ang tunay po na pagmamahal, minamahal niya yung kapwa niya. Amen. Sabi po dito, allow me to read the verse. Sabi po sa 1 John chapter 4, verse 11 to 12, Dear friends, since God so loved us, take note of that love, no? Since God so loved us, ano po yung love na yun? That Jesus Christ died for our sins. He gave us salvation. He freed us from death. He freed us from sin. We also ought to love one another. How? By looking on that kind of love. Makakapagmahal po tayo ng tao o ng kapwa natin in light of that kind of love at hindi po sa sarili mong lakas. It is looking on that kind of love. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Kapag minamahal daw natin ang bawat isa, tatanungin ko sana na mahal mo ba yung katabi mo? Meron dito, katabi niya yung crush niya. Wag na muna. Pero mahal niyo ba yung katabi niyo? Anong klaseng pagmamahal yung meron ka? Because the world standard of love is this, no? Emotion, feeling. But the love na sinasabi po ng salita ng Diyos is commitment. Is commitment. Marami dito, kaya mo sinasabing mahal mo yung taong yan kasi kinikilig ka lang. Pero wala naman talagang tunay na commitment. Kapag dumating na yung mga pagsubok, nakita mo na yung tunay niyang ugali, umaalis ka na. Tapos sinasabi mo, mahal mo siya. Na-meet mo lang siya first time.
First time mo lang siyang nakita. Tapos sa Facebook niya, may filter pa. Tapos sasabihin mo, mahal mo na siya. Kuya, ate, mahal ko na siya. Oh, di ba first time nyo lang magkita? Ano yon? That is not the kind of love. Actually, hindi po love yon, lust po yon. Hindi po ito yung idea ng pagmamahal na sinasabi ng Diyos. It is goodwill. Looking for the benefit of others instead of your own interest. Ito po yung tunay na pagmamahal na sinasabi ng Diyos. Dear friends, since God so loved us, let us also ought to love one another. Mahalin natin yung kapwa natin. Kasi ito yung nagpapatunay na ikaw talaga ay nasa Panginoon. This is the result of you being a true Christian, na ikaw ay nagmamahal at natural na nagmamahal ka. Amen. Parang ang hirap yata mag-amen pag nagmamahal na ng ibang tao. Hello, YDC? We should ought to love one another. Kasi mas pinapakita daw natin na tayo talaga ay nasa Panginoon. Amen. Are you in God? Do you love God? Then you should love your neighbor. Amen. Amen. Hallelujah. And sabi po dito, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete. Ibig sabihin, it was mature. It shows that you really understand what love is. Tunay nga na naiintindihan mo yung konsepto ng pagmamahal ng Diyos. Bakit? Kasi nakakapagmahal ka. And ito na. How about our families? Gaano kaya kadalas sa atin dito nasasabi niya at na-express niya ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya? Hello? Gaano kaya kadalas tayong lahat na nandirito, you express love and show your love to your parents? Kasi minsan mas mahal mo yung barkada mo kaysa sa parents mo. Mas pinapakita mong talagang, alam mo yung mas close kayo ng barkada mo, mas ine-express mo yung pagmamahal mo sa, mas mo muna naming lilibre yung barkada mo. Hello? And ito po yung klase ng idea na meron po yung mundo ngayon at na-a-adapt na natin, nakakalungkot. Kasi hindi naman talaga ito yung kultura ng Pilipino. Alam niyo ba yung kultura ng Pilipino? They express love and honor to their parents. Sobrang respeto, ang taas ng respeto nila sa mga parents nila. But then Western culture entered into our minds, polluted us. Na kapag nag-18 ka na, wala ka ng pakialam sa parents mo. May katanggap ka mong sweldo, ang pawalawan, sa'yo mo, ala na kang pakialam, ka rin pengari mo. Hoy! Sumikat ka lang sa school. Hindi mo na pinapansin yung parents mo. Nabawalan ka lang minsan, sobra na yung galit mo sa parents mo. Hindi po dapat ganito yung pagmamahal na pinapakita natin. And how can we say that we are true Christians if we do not express love to our families? Kailan yung last time na nag-I love you ka sa mama mo at papa mo? Nung birthday nila? May sumagot kahapon. Yung iba. Kanina, praise the Lord. Yung iba. Sana maging natural sa atin yun. Amen. Amen. Sana po maging natural sa ating mga Kristiyano, to those who call themselves true Christian, true Christians, sana maging natural yung pag-ibig sa kanilang mga magulang. Hindi yung kailangan pilitin ka pa namin dito. It is natural for a Christian to love their families. Isipin mo yun, ipinanganak ka ng nanay mo pero galit na galit ka sa kanya. Pinagbawalan ka lang. Tapos ito namang ikaw, nagde-depressan ka. Kasi hindi ka lang pinalabas ng nanay mo kasi gabi na. Alam mo namang late at mapapahamak ka. Hindi ka pinayagan ng parents mo tapos magkukulong ka sa kwarto. Grabe naman yung buhay. Ayoko nang mabuhay. Hello? Nano ito? May bawal ka mo, magmukmuk na ka. Hindi po dapat ganun. Hindi po dapat ganun yung maging attitude natin bilang mga Kristiyano. And I understand. No, it is frustrating. Nakaka-frustrate minsan yung excited kang lumabas, excited kang makasama yung friends mo, tapos bigla, pagbabawalan ako. The reason why they do those things is because they love you. Kasi mahal ka nila. At anong mangyayari kapag napahamak ka sa labas? Amen? Dapat po maging natural sa atin ang pagmamahal po natin sa mga families natin, YDC.
Hello? Sabi po dito, Galatians 5:14, for the entire law is fulfilled in keeping this one command, love your neighbor as yourself. The entire law is being fulfilled whenever you love one another. Uulitin ko po kung gaano ka-importante yon. It means that you are being obedient to God whenever you are loving one another. Why? Because you fulfill the law. Nakakasunod ba? Nakakasunod ba? Kaya ka nagiging obedient sa Panginoon is because you are fulfilling the law. And how do you fulfill the law? By loving that neighbor, yung katabi mo. By loving that person. By looking at their own interest instead of your own interest. That is love. Yun po yung expression ng pagmamahal. Yung mas mataas yung tingin mo, mas significant ang tingin mo sa katabi mo kaysa sa sarili mo. That is the kind of love that Jesus Christ expressed on the cross. At ganun din po daw ang dapat nating ipakita sa mga kasama po natin, sa mga neighbors natin, especially in the household of faith. Tayo po na mga Kristiyano, hopefully po, no? Hopefully po sa ating mga Kristiyano ngayon, mas concerned tayo sa kasama po natin sa pananampalataya kaysa sa mga barkada naman natin na hindi naman nag-a-attend ng church at wala namang pakialam sa buhay natin. Amen. Sana mas concerned po tayo sa mga kasama natin sa CU. Sana mas binibigay po natin yung pagmamahal natin sa mga kasama natin sa CU kaysa po sa mga barkada natin sa labas na wala namang magandang intensyon sa kaluluwa mo. Amen. Kasi yung problema ganito, minsan nahihiya ka pang ipakita sa maraming tao sa labas na Kristiyano ka. Nahihiya ka. Pero dapat hindi, di ba? That we show love. Unahin po natin ang pamilya natin. Let us show love to our families since naiintindihan nyo na yung konsepto ng love. Amen. Sino po dito masasabi niya na naiintindihan niya na yung konsepto ng pag-ibig? That is Jesus Christ dying on the cross. Amen. So if we understand that kind of love, that concept of love, then we should love them more. Mahalin din po natin yung families natin, and then yung kasama po natin sa church, yung mga kapamilya po natin. And sabi po dito, sa Galatians 6:2, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Ang ganda lang po na na-share sa amin ni Bishop. Sabi niya dito, believers' God kind of love is distinct because it always carries the idea of carrying each other's burden. It shows concern. Nagpapakita siya ng concern sa mga kasama natin sa church na alam nating nahihirapan sa kanilang pananampalataya. When was the last time that you were so concerned sa mga kasama mo sa CU? When was the last time you deeply prayed for them? Because you showed your love and affection and concern to them. Kailan po yung last time na pinag-pray natin sila? Hello? Hopefully po, no, tayo. We share each other's burden. We carry each other's burden. Na kapag may nakikita po tayo sa mga kasama natin sa CU na nahihirapan, we are available to pray. We are available to show our concern to them. Amen. Ito po yung marka na ikaw po talaga ay distinct. Amen. Kasi yung mundo, yung pag-ibig ng mundo ay kakaiba. It always long for themselves. Lagi niyang hinahanap yung para sa sarili niya. Hindi siya nagbibigay. This is why Christianity is different. Ito po yung dahilan kung bakit yung pananampalataya nyo ay totoo at kakaiba. Because it carries this idea na magpapakita ako ng concern sa kapwa ko na nahihirapan. Hindi siya man-centered. Lagi siyang tumuturo o nakatingin sa pangangailangan ng ibang tao. That is true Christianity. It is not centered on yourself, hindi nakaturo at nakadirekta sa'yo, but it is pointed to other people who are in need. Amen. So hopefully, YDC, let us take time to realize, kailan nga ba yung last time na pinag-pray mo sila? Yung kasama mo sa church? O kapag nag-3-minute prayer lang tayo, doon natin sila pinag-pray. Sana maging concerned tayo. Sana pinag-pray natin sila. Amen. Pangatlo naman po, sabi dito, na true believers, or true love is loving
our enemies. No, medyo marami po ang na-skip po natin. But true love is loving our enemies. It is difficult to love our neighbors as ourselves. It is even more difficult to love our enemies. Eto na. Mas humihirap po ang degree ng pagmamahal natin yan. Because we are going to express love. Hindi po sa pamilya natin. We will not express love, or we will express love not just simply to our neighbors or sa mga taong mabubuti sa atin, but we will express love to our enemies. And how many among you here can say na talagang minamahal niya kahit yung taong kinagagalitan niya? We praise the Lord sa mga buhay ninyo. Hallelujah. Mahirap po ito. And I understand if many of us here hindi po mag-amen. Sabi po dito no, sa Luke chapter 6 verse 27 to 36, basahin po muna natin, medyo mahaba po ito. But to you who are listening, I say, love your enemies. Do good to those who hate you, and bless those who curse you. Pray for those who mistreat you, and if someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. Naiintindihan nyo ba yung binabasa natin, YDC? At naiintindihan nyo ba yung pananampalataya na pinasok ninyo? Amen? Eto na tayo. Kumukunti na yung amen. Naiintindihan nyo pa rin ba yung pinapasukan yung pananampalataya at yung pinaniniwalaan ninyo? Because this will require you to love your enemies. This will require you to deny yourself. At marami sa atin, ayaw pong dinideny yung sarili nila dahil masyado tayong naging komportable sa ating mga sarili. That we fail to express our love even to our enemies. No? Ito yung tawag sa atin ng Panginoon. And I believe, mahirap po ito. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. Pag sinampal ka sa pisngi, yung kabila ibigay mo din. Pasampal mo rin. Naiintindihan nyo ba yung implikasyon na to? Turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Pag ninakaw nila yung damit mo o yung coat na meron ka, huwag mong kukunin pabalik sa kanila. Simply allow them to enjoy that coat. Kahit na alam mong ninakaw nila sa'yo. Grabe, no? Basahin po natin yung susunod na verse. Sabi dito, give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Naaalala nyo pa yung mga classmates nyo na nagnakaw ng ballpen ninyo? Huwag nyo na daw kunin. Hayaan nyo na na-enjoy nila. Pero tignan nyo to, pag ninakawan kayo, simply allow yourself to enjoy or pabayaan mo na i-enjoy nila yung ninakaw nila sa'yo. Ganito po magmahal ng kaaway. Ang napakahirap nito. But it is possible because of grace. And if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. Sabi po sa susunod, if you love those who love you, what credit is that to you? Kapag nagmahal ka ng mga taong minamahal ka din, what credit is that? Kasi even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? It means, ano yung magigain mo? Kapag minamahal mo rin yung taong nagmamahal sa'yo, there is no gain in that. For even sinners do that. Sabi po sa verse 34, and if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners expecting to be repaid in full. This is the kind of love that we show to our enemies. Yung klase ng pagmamahal na ipapakita po natin sa mga taong hindi lamang po kapamilya natin, pero yung mga taong nananakit sa inyo. This is the kind of love. And akala natin, kaya ko naman magmahal. Kaya ko naman mahalin yung mga kapwa ko. But most of the time, we fail on loving others. What if, eto pa, yung i-require sa'yo? Mamahalin mo daw yung naninira sa'yo. Mamahalin mo yung sumasaksak sa'yo patalikod. Kuya, parang ibang usapan na yon. Pero ito yung nire-require ng Lord sa atin. That if you truly experience the love of God, you will love your enemies. At hindi na po siya magiging question sa atin. Hindi na po siya yung parang pipilitin pa namin kayo because it comes natural. It comes natural. And meron pong isang example po sa, I believe on the Gospels din po, yung pong The Good Samaritan. May isa pong pinagbubugbog po na Jew.
And then, iniwanan po siya doon na half-dead po ang description sa kanya. May unang dumaan yung priest. Dumaan yung priest. Nakita niya po yung binugbog niyang kapwa. Dinaanan lang niya. Parang wala siyang pake. Dumaan naman yung Levita. No? Dumaan yung Levita. Nakita niya yung kasamahan niya, pinagbubugbog and half-dead. Hindi siya nagpakita ng concern. But here comes a Samaritan. If you understand biblical background, yung pong mga Samaritan, galit na galit po sila sa Jew. At yung mga Jew, galit na galit din sila sa Samaritan. They are in conflict with one another. Pero napakaganda po ang ginawang example ng Good Samaritan na to. Kinuha po niya yung kasamahan niyang half-dead na, inilagay niya po sa isang hotel, pinangbayad pa niya. That is the kind of love that the Lord expects from us. Naiintindihan po ba natin? And alam ko po, medyo mahirap yun, but it is possible when you truly encounter and know the love of God. Kapag talagang naranasan mo ang tunay na pagmamahal ng ating Panginoon. And sabi po dito, meron po akong nailagay, naisip ko lamang po, before tayo mag-move forward sa last point po natin, sabi niya dito, our love to our neighbor, nandiyan po yan. Ayan, sabi niya, look at this. Tignan niyo to, YDC. Our love to our neighbor and to our enemies simply reflects the degree of love we receive from God. Nakakasunod po ba? Yun daw pagmamahal natin sa mga kapwa natin at yung pagmamahal na pinapakita natin sa mga kaaway natin, they simply reflect how much love you receive from the Lord. Pinapakita mo lamang daw kung gaano mo talaga naranasan ang pagmamahal ng Panginoon. And it explains the way we treat our parents. It explains the way we treat our enemies. Kaya pala ganyan tayo magtrato sa ating mga pamilya. It is because we do not really experience the love of God. And it reflects, nakikita po, sa kung papaano natin tratuhin yung mga kapwa natin, sa kung papaano natin tratuhin yung family members natin, sa kung papaano natin tratuhin yung mga kaaway natin. It shows, mas nakikita na hindi mo talaga naiintindihan ang pagmamahal ng Panginoon. Pero dito sa YDC, we reflect, we understand, amen, kung paano po tayo minahal ng Panginoon. Hallelujah! Na kaya nating mahalin kahit yung mga hindi kamahal-mahal dahil po una tayong minahal ng Diyos kahit hindi pa tayo kamahal-mahal. Grabe po ang pagmamahal ng Panginoon. And last point, sabi po dito sa last point natin, true love involves hating evil. The world today calls some evil things good. And how can true love hate? How can true love hate, no? Maiintindihan po natin. The world today calls some evil things good. For them, it's love. But true love is holy and does not change. And those who call evil good and good evil will be judged and cursed. Sabi po sa Isaiah 5:20, woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. True love we have from God is distinct because true love cannot be happy and dwell with evil. Ang tunay daw na pagmamahal ay hindi po nag-e-enjoy sa kasalanan. Ang tunay daw na nakaranas ng pagmamahal ng Diyos at naiintindihan ang pagmamahal ng Panginoon sa Kanya, hindi po siya nagre-rejoice sa kamalian. Hindi siya nagpapatuloy sa mali. At hindi siya nagpapatuloy sa mga maling gawa. Bakit? True love does not delight in evil. It rejoices with the truth. Nais po at gusto lang yung tunay na pagmamahal. At kasi ganito yung nangyari sa atin, no? Alam niyo po yung word na tolerance? We oftentimes mistaken love for tolerance. Yung tolerance, yung kahit na ganyan ka, tatanggapin kita. Na kahit na ganyan yung background mo, na kahit na ganito, ganyan yung pag-uugali mo, kahit na ganito yung identity mo, kahit na nakakasama yan sa Panginoon, okay lang yan, tatanggapin pa rin kita. Which is so different sa love na pinapakita sa atin ng Diyos. That true love hates evil. True love hates evil. Hindi po niya tinotolerate yung mali. Wala po siyang gray area, o i-compromise muna natin to, kukonsider kita. Sige, no. What is evil hates the Lord. Ayaw po ng Panginoon ng kasamaan. At makikita natin, ito po yung patunay na totoo yung pagmamahal. It does not delight in evil. God understands the capacity of what evil can do to our lives. That is why He hates evil. Naiintindihan ng Diyos yung kapasidad ng kasamaan, kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay mo, kaya ayaw niya yung evil. God hates evil. At naiintindihan niya yung mangyayari sa buhay mo once you delighted in evil. Kaya ayaw po ng Diyos yun.
Sabi po sa 1 Corinthians 13:6, ito po yun, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Psalms 97:10, listen, you lovers of God, hate evil. If you truly understand the implication of the cross, you will hate your sin. Nakakasunod ba? Naiintindihan nyo ba yon? If you truly understand the implication of the cross, kung talagang tunay mong naiintindihan ang cross, you will hate your own sin because your own sin is evil. Aayawan mo yung kasalanan. Aayawan mo yung pagbe-vape. Aayawan mo yung pag-iinom. Aayawan mo yung paglalasing. Why? Because it hates, it is something that is offensive to the Lord. It is something that is offensive to God. Kaya nga mas naiintindihan natin ngayon na ayaw pala ng Diyos yung mga ganitong bagay. And that is true love. Wag po nating hayaan na yung mundo yung magbigay sa atin ng definition ng pagmamahal. Dahil yung mga definition po ng pagmamahal na binibigay ko po sa inyo ay nanggagaling po sa salita ng Diyos. Do not mistaken love for tolerance. Love doesn't tolerate evil. Ayaw po ng Diyos ang kasamaan. Hindi po natin pwedeng i-tolerate. Yes, we will accept them. Sabihin po natin may mga LGBT na pumasok po dito, we will welcome them. We will express to them the love of God. Pero kapag sinisira na po nila ang imahe ng Diyos, hindi po natin pwedeng i-allow yun. If they are trying to distort the love of God, the truth of God, we will not allow those things. Why? Because the image of God is being destroyed. Tayo po ay mga defender po ng katotohanan. We do not delight on evil, but love rejoices in truth. Kapag nag-i-enjoy ka pa sa mga maling gawa, ibig sabihin, hindi mo pa naiintindihan ang pagmamahal ng Diyos. Because true love does not delight in evil. Amen. Tayo po ay magtatapos na, no? Sabi po dito, if you truly love God, you will never do evil. If you truly love God, you will never do evil. If you truly understand the implications of the cross, nakikita mo yung mga kasalanan mo dyan, you will hate even your own sin. Kaya marami sa atin ngayon patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan at kasamaan. It is because you do not really understand the cross, the magnitude of God's grace. You do not understand fully the implication of the gospel. Hindi mo naiintindihan at hindi mo nakikita na yung kasalanan mo yun nandito sa cross. Kung bakit namatay si Kristo ay dahil po sa mga kasalanan natin. And if we are continually delighting in evil, para nating binabastos ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Why DC? Let us be aware. Let us be aware. Ito pong mga bagay na to, hindi po ito pipitsugin o kaya hindi lang po ito para lang pang-addition sa buhay ninyo. This is life. This is life itself. And if right now, sinabi sa salita ng Diyos, today, if you harden your hearts, if you hear His voice and you do not harden your hearts, why DC? Let us listen. Let us listen. Do not harden your hearts to the voice of the Lord. If you hear His voice, do not harden your heart. Pag narinig ninyo ang mga mensahe ng Panginoon, do not harden your heart. Let us end here, no? For a believer's God kind of love. First, is true love is found in God alone. True love is loving our neighbor. True love is loving our enemies. True love involves hating evil. Uulitin ko po yung na-share ko kanina. Our love to our neighbor and to our enemies simply reflects the degree of love we have from God. Sabi po sa 1 John 4:18-19, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because He first loved us. If you truly understand the love of God, you will not be afraid. Kapag may mga ganitong masasakit na salita, you will fully embrace them because you know it transforms you. When you receive these kinds of words of rebuke, you welcome them full-heartedly, wholeheartedly. Why? Because you simply love God and you experience the love of the Lord. Kasi tunay ang pagmamahal ng Panginoon sa'yo. And you are not afraid of the punishment. Why? You are not afraid because it has been made perfect in you. Kasi naiintindihan mo na mahal ka ng Panginoon. Amen.
We are distinct about true love because we receive divine love from God through His Son, Jesus. Tayo po ay distinct. Nakikita ng mundo, parang ang weird natin. Ba't parang ang weird mo? Galit na nga siya sa'yo. Sinisiraan ka na nga patalikod, pero pinapakita mo pa rin na mahal mo siya at concern ka sa kanya. Sis, parang may iba sa'yo. It is because we experience true love. Nagagawa po natin yung imposible because we experience the divine love of God na mahahanap po natin sa Panginoong Hesukristo lamang. Hallelujah.